Yun, good morning mga providers. Dito po tayo ngayon sa video tutorial para sa ating proposal generator para sa car insurance at fire insurance. So once na na-click po ninyo yung attachment, yung ating generator, click nyo lang po dito sa ating downloaded, no. So pagka-click nyo po diyan, right click, punta kayo sa properties, then click nyo po yung unblock. So ito pong unblock para po ma-access po ninyo. Then click apply, ito pong apply. Pag-click nyo po ng apply, then click OK. Alright, then good to go. Double click po natin yung Then ito na po, click po nyo yung enable content para po magalaw po natin yung data or yung pag-encode natin. Sorry po sa name na nakalagay. So for example na lang po, lagay po natin Juana de la Cruz. Kung yung kliyente po ninyo ang pangalan, dito po niya ilalagay. Tapos yung address, then lagay po natin yung policy effective date ng kanyang car insurance. For example, mag-e-expire yung kanyang car insurance ng April 8. So 2024. So, lagay po natin dyan, sample yung kanyang plate number. So, lahat naman po ito ay makikita sa ORCR, no, ng sasakyan. So, lagay din po natin yung engine number para po mas detailed po yung kanyang magiging proposal. So, serial number kung meron po. Then, color. Then, yung mobile number po, pakilagay po para po sa kanyang communication na gagawin po natin. Siyempre, lagay po natin yung email address niya kung gusto niya pong pa-email yung kanyang policy dahil electronic policy tayo. Kung pwede rin naman humingi ng hard copy. So, dito po sa quote details. Punta po tayo sa quote details. So, ano po bang use ng kanyang kotse? Is it private, commercial vehicle? So, meron din po tayo nun. So, normally, ang booking rate po natin ay 1.55. So, for the illustration purpose po, lagay po natin muna yung 1.55. So, ito po, meron tayong commercial vehicle, public transport, taxis, yan po yun. Yung TNVS, yan po yung mga Grab. So, pwede din po natin i-insure yung mga yon. So, pag nakita nyo po itong commercial vehicle, may mga note na lumalabas. So, yan po yung mga definition niya. So, pwede tayong light and medium trucks, 4 to 6 wheelers, then heavy trucks, 8-wheeler trucks, pataas. Ayan. So, dito po, balik po muna natin sa private. Then, kung SUV po ba siya, sedan, small cars, ayan, motorcycle, yes, meron po tayong motorcycle, nag-i-insure din po tayo niyan, nagko-cover tayo niyan. Then, paglagay po natin ng booking rate na 1.55, ano ba lang po to pwede niyo pong laruin yan. So, ito po, Cocogen, nagbibigay po siya ng note na new cars with age below 2 years, so yan po yung fair market value, below 800,000. So, meron po mga taripa na po yan Then, punta po tayo sa SUV. For example, ang ating client ay Toyota Fortuner, for example po, no? So, lagay natin year model. Importante po yung year model kasi diyan po magkakaroon ng computation dun sa fair market value. So, kung over-insure or under-insure. So, lagay po natin Toyota Fortuner. Kailangan po, tayo dito specific, hindi Toyota Innova, so Avanza, kailangan Fortuner ang ilagay natin kung talagang Fortuner po yung sasakyan. So for example, ang fair market value niya is 980,000. So ang booking rate at 1.55, then lagay po natin, kung makikita niyo po, nag-calculate na po yung ating mga providers. Nandiyan po ang FPG, SGI, Cocogen, then Stronghold. So, ito po, kung nakalagay po dyan, okay to proceed. Yan pong apat po na yan po yung nakakapag-generate kagad ng proposal. So, ito pong premium, ito po yung babayaran ng client. Yan po yung premium ang babayaran kay client para po sa kanyang insurance. So, yung referral po na makikita po ninyo dito, yan po yung para sa agent po, no? Na kayo po, di ba? So, remittance, i-remit po dyan, syempre, ito pong sa provide. Pero, yung premium po, pwede pong diretso muna sa sa provide para po pag-release, si provide pong bahala sa sa commission. So, meron din po tayong pointing system diyan para po sa mga drives natin dito sa provide. So, meron tayong sarili, di ba? Para mas dagdag kita 'yon, di ba? So, for example, yung VTPL po, lagay po natin diyan ay mababang 1 million nilagay natin. So, lower the VTPL coverage. Nagkaroon po siya ng
nagkaroon po siya ng error. So ibig sabihin hindi po siya magpo-proceed kasi po hindi siya makakapag-generate ng ano. Then also part po ng ating generator, kailangan mailagay niyo po diyan yung name of agent, which is kayo po. For example lang po ito, si Pedro Penduko po ang kanyang agent. So ito pong nag-error, kailangan po natin i-adjust. So ibig sabihin po masyadong malaki yung 1 million. So ayan po, nag-okay to proceed na po siya ulit. So ibig sabihin pwede na po siyang i-offer. So, once na nagkakaroon po ng error, dyan po sa baba ang magiging ninyo, go signal ninyo kung pwede siya or hindi. So, meron po tayong booking rate, pwede po natin babaan yan. Kung yung policy niya po na nakaraan, mas mababa yung binayaran niya last year. So, tingnan po natin, laruin po natin. So, magno-notify naman po yan kung hindi po pwede yung rate na yon. So, pwede po tayo mag-top up. Kung, for example, gusto ko magkaroon ng pera ngayong araw na to, tubuan ko ng 2,000. So mag-compute na rin po siya. Naka-included na po siya, no? So hindi po makikita ng kliyente ninyo na tumubo kayo o may referral kayo, may referral fee. Kasi baka hiritin sa inyo yan. Bigay mo na sa akin yung referral fee, di ba? Para saan pa tayo nagnegosyo na ganito? So ito po yung negosyong walang puhunan, di ba? So nandito na po yung generator. Tapos 4 na kaagad yung may bibigay nyo. Hindi lang 4, marami pa po yan. So yan po yan. Meron po tayong mga pointing system para po sa mga drives natin. So pagka okay na po tayo kay FPG, so yun po, mag-generate po tayo, lalabas na po yung ating proposal. So ayan. So nandiyan po yung mga details ng kanyang sasakyan, yung kanyang plate number, yung kanyang ORCR, yung nakalagay sa ORCR niya, yan po yun. So nandiyan po yung coverage niya, ano ba yung mga yon? Own damages, theft and loss, ayan. PA, ayan po, makikita po ninyo. Tandaan niyo po, may premium dito na 24,415. Pero hindi po yan yung i-remit ng kliyente sa kasi meron pa pong taxes yan. So tandaan niyo po, yung taxes po, babayaran din po natin yan. So ang babayaran po talaga ng client dito ay yung limited time offer. Yung limited time offer, yan po yung babayaran ng client sa atin. So, ibig sabihin, dito sa proposal, makikita nyo may discount agad. So, nakita nyo may discount agad. Hindi pa siya humihiling ng discount. Binigay na natin agad. So, ayan po, nandito po din yung mga details ng kanyang coverage, ng kanyang sasakyan. So, kung magbabayad naman po siya, andito po yung payment na, details, and pwedeng Union Bank, Cash, GCash, BDO, BPI, Metrobank. So, marami po tayong options para po makapagbayad po siya ng kanyang premium. Okay? So, yan po yung ating payment facilities na pwede po niyang padaanin diyan. So, ngayon, punta naman po tayo dun sa ating generator po ulit. Kung kayo po ay nakikita yung kliyente nyo gustong kumuha nito ng mas mababa, pwede po natin gawin din yon. Kasi syempre bilang ahente, mas malaki po yung may offer natin, mas maganda po yung ating kita, di ba? So, ito po. So, tandaan niyo lang po yan. Yan po yung mga anting details, no? So, once na bumalik po tayo dito, nakikita niyo po may orange pa po dun sa baba. Ito. So, para matanggal po yan, click nyo lang po yan kahit saan po dyan. Basta sa FPG nyo po itutok. So, ngayon, kung meron po tayong nakitang offer na pwede natin ibigay, dahil mataas po yung 25, mataas po yung SGI, 29. So, si CocoGen naman po ay 19,000. So, i-generate po natin to. So, makikita nyo na po yung mga income potential nyo dito eh. So, nandito na po. Ready na po kagad si CocoGen para i-present niyo sa client ninyo. So, tandaan nyo po, ang babayaran ni client dito ay limited time offer. Yan po yung babayaran po, i-remit po or yung premium na babayaran po ng client. So, hindi po yung premium na nandun sa kabila, sa taas, dahil meron pa po tayong taxes. Pero still, nagbigay pa rin po tayo ng discount para po sa kanya. So, di ba? Yan po ang building relationship natin na binibigay kagad natin ang discount dahil tayo ay pinagkakatiwalaan nilang mag-provide ng kanilang insurance para sa kanilang sasakyan. Okay, nandito na po yung details din. So, double check nyo lang din po lagi kasi hindi natin alam kung magkaroon ng glitch. Pero so far, naman po ito, pwede na po natin ipakita sa kliyente natin to. So, okay. So, ganun din po yan. Nandun din po kagad yung mga payment facilities, yung details natin para ma-ano niya po. So, parehas din po yan ng fire insurance. Pwede nyo pong i-click po lang yung fire, then
lagay nyo lang po dyan yung ating kung magkano po yung coverage. Ito po, papakita lang po dito yung picture saka address nila, no? So, yan po, pwede nyo laruin po yan. Ayan, mali yung rate ko. Ayun. So, yun lang po muna guys. Maraming salamat po. Happy selling!